Yan, ang tanong. Seryoso ka ba? Yan. Tanungin mo nga katabi mo, seryoso ka ba? Are you serious? Ano? Pero may kasunod pa yan, ano? Ang kasunod ay, seryoso ba ang pag-ibig mo? Yan. Tanong mo nga sa iyong asawa. Siyempre, siguro naman, ano? Seryoso ba ang pag-ibig mo? Generally, para sa lahat, ano? Depende kung pamilya mo, kaibigan mo. Yan. At, pero higit sa lahat, ito ang ating pamagat talaga. Sabi po natin, go! Seryoso ba ang pag-ibig mo kay Jesus? Yun. Para sa Panginoong Jesus. Kasi dyan po natin makikita kung talagang isa sa buhay natin ang kanyang mga salita. Kagaya po ng ating binasa ng ating kapatid sa ating teksto. Kaya buhat po sa ating 1:14, 21 hanggang 24. Yan po ang pamagat natin. Seryoso ba ang pag-ibig mo kay Jesus? Alam niyo po, ito may mensahe ko na dati pa. Inulit ko lang ngayon at naglagay lang ng iba pang kalagdagan. Ganyan naman po ang salita ng Diyos eh. Kailangan nating balik-balikan at tingnan kung ito ba ay gagawa natin. At kagaya po ng dati, magbibigay po tayo ng buod. Basahin po ang buod. Go! Ang ating patuloy na pagtanggap at matapat na pagsunod sa salita ng Diyos ay nagpapatunay sa pag-ibig natin sa Diyos na nagtutungo sa lumalalim na relasyon at pagkakilala sa Kanya. Amen po ba? Sumasang-ayon pa rin po ba kayo dyan? Siyempre, okay. At buhat po dyan ang ating mga pag-uusapang mahalagang bagay. Ito po actually very basic kung titingnan natin. Pero karaniwan po kasi yung basic ang minsan na nakakaligtaan natin. No? Okay. Pakiusap lang po, pakisarap po ng kaunti pa yung sa mga bata para hindi natin sila marinig, hindi rin natin sila marinig. Yeah, okay. So, ito po ang sabi ng isang author, ng isang ng book, Actually, marami na siya nasulat, pero ito po yung isa sa mga parang summary ng kanya sinulat na isang book na ang pamagat ay Experiencing God. Na-encounter niyo po yung book na yun. Meron po devotional yan, meron ding workbook na parang discipleship. Pero yun po ay nakatulong sa akin nung ako yung bagong mananampalataya. Mula po yung kay Pastor Henry Blackaby at si Claude King. Sabi po doon sa kanilang book na yun, Experiencing God, God is pursuing a continuous relationship with us. A love relationship that is real and personal. Ang Diyos ay nagnanais sa atin ng isang nagpapatuloy na ugnayan, isang ugnayan ng pag-ibig na totoong-totoo, na tunay at personal. Sabihin talagang malapit. Okay? At yun po ay totoo. Kaya nga po tayo ay mayroong kaligtasan. Kaya napakaganda po niya, book na yan, nagamit ko po yan noon at sa totoo lang po, isa po yan sa ginamit ng Diyos para ako po ay magkaroon ng kapasyahan at ika nga ay confirmation na ako po ay tinatawag ng Diyos para mag-full time, para mag-full time ministry. Kaya po ay pumasok sa Bible School. Pagkatapos ko po matapos din yung discipleship book na iyan. So may tatlong bagay po ako bibigyan ng diin sa ating mensahe. Una, ang patunay ng ating pag-ibig sa Diyos. Paano nga ba? Kasi kung seryoso ang pag-ibig natin kay Jesus, paano ba ang patunay na iniibig natin ng Diyos? At mula din po sa instruction doon sa mga talata. Ang patunay ng ating pag-ibig sa Diyos ay yung pagtanggap at pagsunod. So dalawa po yung pagtanggap at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Yung po ang nagpapatunay ng pagmamahal natin sa Kanya. Sabi po doon sa talatang 21, yung unang bahagi, sabi ko nga po doon ay ang mayroon o ang tumatanggap ng mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa atin. Napakahalaga po na
alam natin, siyempre, yung mga utos. Kaya yung po isang tumatanggap, edi na either narinig natin, nabasa, pinag-aralan, at itinuring natin na ito ay totoo. Juan 14:21. Yun po ang ating teksto, ang binabasa siya. And then, sabi naman po doon sa unang bahagi rin ng talatang 23, ganun palagi ang sinasabi ng Panginoong Kristo. Sinasabi ko sa inyo, ang bagay, verse 23, kung umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Yun din po. Di po ba kahit naman sa ating pamilya, atin pong nasusubukan o kaya napatutunayan na tayo ay mahal ng ating mga anak. Diba? Tayo magulang. Kung halimbawa tayo may sinabi, may iniutos at ginawa. Okay? Di ba? Pero kung sinasabi ka tapos baliwala lang sa kanila, masasabi mo bang iniibig ka ng iyong anak o gumagana sila? Hindi, ano po? So yun po ay practical, siyempre na patunay ng paggalang at pagsunod ay kapag kami sinabi tayo, at umaayon at sinusunod. At siyempre, mas mahalaga pa yung sumunod na masaya. Iba rin yung sumunod ka, pero nagtatampo naman, o kaya nagtatantrums. Hindi bukal sa loob, iba pa rin po yan. Pero mahalaga po yung pagtanggap. Siyempre, ganun din po sa kahit sa verse 24, ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umuibig sa akin. Sinasabi ng Panginoong Jesus na, kahit kung alam mo man ang aking utos sa salita, pero hindi naman isinasabuhay, ay hindi yun patunay ng pag-ibig. Okay? Siyempre, alam naman natin ang mga utos ng ating Diyos ay para sa ating din kabutihan. Ano ba ang mga utos ng Panginoon? Sa Lumang Tipan, ipinahayag yung 10 utos ng Diyos. Sa Bagong Tipan, may mga specific pa namang utos ng ating Panginoong Jesus. Ang pagiging mapanalanginin, di ba? Ang pagiging mga katangian na nagbibigay tayo ng pagmamahal sa kapwa, pagiging matiyaga, pagiging matulungin, mahinahon, mapagpakumbaba. Yun po ay mga utos ng ating Panginoon kung paano tayo dapat mabuhay bilang kanyang mga anak. So pagka isinasagawa natin yon, ay umiibig tayo sa Kanya. Tama? At hindi naman po mag-uutos ang Panginoon sa atin na hindi niya tayo bibigyan ng kakayanan na magawa. Posible nating magawa. Hindi ito parang isang bagay hindi natin kayang gawin. Kahit nga po sa paglilingkod natin, binibigyan niya tayo ng kaloob na spiritual sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya tayo makakapangaral. Kaya tayo makakapagturo. Kaya tayo makakapaglingkod sa church sa mga kahit sa mga bagay na hindi nakikita, yung paglilinis o kaya ay pananalangin o kaya ay pagbibisita at iba pa na mga alam nating kalooban ng Diyos. Pagka po iniutos ng Diyos, tanda po natin, ibig sabihin ito ang kalooban niya na mangyari. Tama po? Specific, lalo na sa bawat sa atin, pag may iniuutos ang Diyos, iyon ang kalooban niya na maganap. Sa utos din po ng Diyos, may utos po ang Diyos natin na talaga negative command. Ibig sabihin yung parang pagbabawal. Di ba? Merong mga positibo na ito ay dapat gawin. Pero may utos din po na hindi dapat gawin. Kagaya ng, huwag kang magnanakaw. So, yun po ay parang tawag doon ng negative command, negatively stated command. Pero may utos naman na dapat mong gawin. Igalang mo ang iyong ama at ina. So, ang tawag din po doon ay sin of omission. Kapag hindi natin sinunod yung igalang mo ang ama at ina, sin of omission, hindi natin ginawa yung ipinapagawa. Pagka naman yung pinagbabawal, huwag kang magnanakaw. Tapos ginawa, ang tawag po doon ay sin of commission. Na-commit natin yung isang bagay na ipinagbabawal. Okay? Maliwanag po yun? So, yun po yung kategory ng mga utos ng ating Diyos. Ang tanong ay, gaano po tayo katalima o tumatalima sa mga utos ng ating Panginoon? Kung bibigyan kaya tayo ng marka, kagaya sa eskwelahan, para sa ating pagsunod sa lahat ng mga iniutos sa atin, halimbawa na ating magulang, o sa mga anak, o kaya utos ng pamahalaan, o mga alituntunin sa eskwelahan,
Yeah. Ano kaya ang marka natin? Pasko ba? Yeah. Siyempre, matutuwa ang Diyos kung tayo ay pasado. Ibig sabihin, nagagawa natin. Kaya kumbaga dyan sa una pa lang yan, ang patuloy natin pag-ibig sa Diyos, dapat patuloy tayo tumatanggap ng kanyang utos. Ang tanggapin ang utos, yan ang unang requirement para masabing makakaibig tayo kay Jesus. Kailangan tanggapin natin ang utos niya. Yun, sa pakikinig, pagbabasa, pag-aaral, pagsasaulo, pagbubulay, at pagsasabuhay ng buyong, pagsunod, And then, magtutungo dapat yan sa pagsunod. Sundin ang mga utos. At yan po, kapag ka nagaganap yan, patunay ng pag-ibig natin sa Panginoon. Simple lamang lang po, diba? Practical lang yan. Na inaasahan ng ating Diyos para patunayan natin na minamahal natin siya. Pangalawa, ano daw po, ang resulta ng pag-ibig natin sa Diyos. Ito ay nagtutungo sa lumalalim na ugnayan ng pag-ibig at pagkakilala sa Diyos. Siyempre, doon lalo, mas makikilala natin ang Panginoon at mas lalapit ang kaugnayan natin sa Kanya sa pag-ibig. Ganun din naman yun, di ba, sa ating kapwa-tao. Kaya nga po, ang dalawang dati ay magkaibigan lang, tapos naging magkasintahan, kung babae at lalaki. Di ba? Ibig sabihin, mas lumalim ang kaugnayan nila. Eventually, kung sila ang talagang magpapakasal, adin magiging mag-asawa. Mas lumalalim yung ugnayan. So, ganoon din po sa ating Panginoon. Tayo sa simula ay mga nilikha ng Diyos. Diba? Lahat tayo nilikha ng Diyos. Baga yung pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Mananampalataya man hindi. Pero, dahil sa tayo nagkasala ng tao, nais din ipadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa mga tao sa pamamagitan ng pagtubos sa kanila sa kasalanan upang maging mga anak ng Diyos. Kagaya ng ating Panginoong Hesus na anak ng Diyos, tayo naman ay naging anak ng Diyos sa ating pagsampalataya kay Kristo. Kaya hindi lahat po ng tao sa mundo ay anak ng Diyos by virtue of redemption, pagtubos. Lahat po ng tao, pwede sabihin, anak ng Diyos by virtue of creation. Lahat kasi tayo nilikha ng Diyos . Lahat tayo, kahit di mananampalataya pa, ay mga galing sa Diyos ang buhay. Ang kalakasan ng lahat, di ba? Yung po ay para sa lahat. Ika nga ay common grace, common love ng Panginoon sa lahat. Pero, yung po mga naging anak ng Diyos ay ibang klaseng pag-ibig yun. Mas malalim na pag-ibig. Kaya sabi po dyan naman sa verse 21b, sabihin pagka po B, pagka sabihin A, unang pangungusap doon sa talata, pagka B, pangalawang pangungusap, and then so on. Kasi may mga talatang mahaba at ilang pangungusap. So, ganun po, sabihin kaya may A, may B. So, sa 21b, yung kasunod na pangungusap ng Panginoon Hesus, ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Yun, nakita niyo po ba yun? Yung trend na yun na pagka umiibig tayo sa Diyos dahil sa pagsunod natin sa Kanyang utos, iibigin din tayo ng Ama at ng Panginoong Hesus. Siyempre, yun yung dalawang persona ng Diyos. Pero kahit po hindi binanggit dyan, iniibig din tayo ng Espiritu Santo. Siyempre, siya nga ang nagbibigay sa atin ng pagkaunawa sa salita ng Diyos. At kami lubusang magpapakahayag sa Kanya. Gagawin daw tayong tahanan. Yun sa English, we will make our home with Him. So, naisip mo ba, di ba sa tahanan doon nagaganap ang pinakamalalalim na kaugnayan? Pinakamalalapit na kaugnayan sa loob ng tahanan, lalo na sa mag-asawa. Pero yun po ang picture ng mangyayari kapag tayo ay patuloy na sumusunod sa salita ng Diyos. Na iisabuhay natin, nagagawa natin isabuhay. Halimbawa, ang maliwanag na utos ng Diyos ay kailangan mo na makipagbatid sa iyong kasama sa bahay na nakatampuhan, o kaya ay kasama sa church, o kaya ay kaklase, o kaya ay katrabaho. Di ba? Yun po yung mga practical na minsan parang hirap sa atin. Dahil parang umiiral sa atin yung ating tinatawag na ego raw, ego. Yung pride na siya ang unang lumapit. Siya naman ang unang nagsalita ng hindi maganda .
Para intayan, ano. Pero pagka ikaw ay may pag-ibig sa Diyos, gusto mong ipapatunayan pag-ibig sa Diyos, kahit na yung isa nagkamali, parang ikaw pa rin ang magsisikap ka na ikaw ang unang humambang para magkakate. Hindi naman sabihin siya, ako na lang ang nagkamali, hindi naman gano'n, ano? Hindi dati ito tuloy, kundi nagpapakita ka ng gesture ng patuloy mong pag-welcome sa Kanya. Binabati mo pa rin. Ano? Kahit nagkakasalamin kayo, o kung may pangangailangan siya, ino-offer mo pa rin ng tulong. Yun po, sabi kakaiba na magagawa mo umiibig pa rin bilang pagsunod sa utos ng Panginoon. Nagawa niyo na ba yun? No? O ngayon po ay nag-struggle pa rin tayo. Dahil may mga katampuhan pa rin tayo hanggang ngayon, ano, na hindi katagal-tagal na. Nakakalungkot po kahit na magkakapamilya, no, na minsan kung kailan na nasa sa huling hantungan na, malapit na pumano, saka pa doon nagkakapatawaran. Wala namang gawa eh. Kasi kailangan humingi ng tawad dahil kailangan niya makabahagi sa mana. Ganyan pala. Humingi ng tawad sa magulang. Pero sa mga mananampalataya, ang ninanais ko siya ng Diyos, ang inaasahan niya, ay dapat hindi na natin magiging struggle o pagsunod sa mga bagay na magdali na tayo dapat magpatawad. Diba? Kasi yun po, para din tayo maging mapayapa sa ating buhay. So, para po mas lumalalim ang ating relasyon sa Diyos. Kasi kung halimbawa man, sa ating pagsunod sa Diyos, ay yung ating kapwa naman hindi sumusunod, kumbaga parang mamatigas. Diba? Humingi ka na nga ng sorry. Ay siya, parang hindi pa rin pinapansin. Hindi mo na sagutin. Sabi mo na, sa siya na may pananagutan sa Diyos. Ikaw, mas lumalalim ang relasyon sa Diyos. Mas magiging matyaga ka kasi titiisin mo pa rin. Yung kanyang pagtanggi sa iyo o pagmamatigas ay patuloy ka lang magiging mabuting loob. Dahil doon, mas nakikilala mo ang Panginoon na ganoon din siya sa atin eh. Ang Diyos katagal na nagtitiis sa mga tao. Hanggang ngayon, yung iba ay nananatiling nagre-rebelde sa Diyos. Pero Diyos, patuloy silang pinagbabala. Diba? Patuloy na pinaulan, pinatutubo ang mga halaman, pinagbubunga, may mga isda sa dagat na dumadami pa rin. Ganun pa rin, minamahal pa rin po ng Diyos kahit mga nagre-rebelde sa Kanya. Mga hindi pa mananampalataya. Pero, mas special sa mga anak niya na mga mananampalataya dahil the more na tayo po ay nagiging masunurin sa Diyos, mas pinaparanas pa sa atin ng Diyos sa maraming mabubuting bagay, katugunan sa ating mga panalangin. May mga himala din na pinagkakaloob ng Diyos sa mga anak niya. Talagang ang pananampalataya ay gano'n na lamang. At ibang karanasan, pagtatagumpay sa tukso, pagtatagumpay sa kasalanan. Doon po sa mga pangyayari yan ay mas nakikilala natin ng Diyos at pinatatatag niya tayo. At mas nakakapagtiis tayo. Yung po bang tayo ay magiging matyaga ng matagal na panahon, di ba? Dahil sa tayo nagmamahal, ayun po ay ibig sabihin lang, na-adapt natin yung katangian ng Diyos na pagiging matyaga rin sa atin. Di ba sinasabi ni Pedro, ang Diyos kaya hindi pa siya dumadating, gumat pangako niya na dadating siya, ay nagpapasensya pa siya sa mga tao. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang mga tao na na makapagsisi dahil hindi ibig ng Diyos na ang sino man ay mapahamak. Ganun na lamang po ang ng Diyos. Kung gugustuhin naman ng Panginoon, pwede ninyang tapusin ang kasaysayan ng tao eh. Marami na rin namang sumampalataya. Pero nagmamahal patuloy po ang Diyos. Naghihintay para yung ating mga mahal sa buhay, mga pamilya natin, hindi pa mananampalataya, hindi pa ligtas, ay hindi mapunta sa impyerno. Binibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos. Kaya kailangan po samantalahin natin yun ng mga anak ng Diyos. Hatiran natin sila ng mabuting balita. Yan din po ay patunay na tayo nagmamahal sa Diyos. Dahil minamahal natin ang ating mga kapwa na hindi pa mananampalataya para sila'y hatiran ng mabuting balita. So yun po, yung paglalim ng ating nagre-resulta sa paglalim na relasyon sa Diyos, ang ating pagsunod, at lalo pong pagkakilala sa Kanya. So, sa paglalarawan, yung matalik, tinatawag natin matalik o intimate relationship natin sa Diyos ay sa pag-ibig ng Diyos, doon tayo lumalalim na yan, at sa pagkakilala sa Diyos. Sa
So pagkakilala po sa Diyos, siyempre, ang Diyos naman ay walang hanggan. Kaya, limitado lang din yung malalaman natin sa Diyos. No? Kahit daw po tayo nasa langit na, hindi pa rin po sapat yung buong walang hanggan para makilala natin ng lubos-lubos pa talaga ang Diyos o kumpleto. Pero partial lang. No? Dahil walang hanggan nga po ang Panginoon. Pero yung mga nalalaman natin sa Diyos ngayon ay sapat, nang galing sa Biblia, sapat para tayo ay magkaroon ng mabuting kaugnayan sa Kanya. Una, para tayo maligtas sa kasalanan dahil nalaman natin na nag-alay ng buhay si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, di ba? Para tayo ay iligtas. So, isang pagkakilala po yun. Dati hindi natin alam yun, di ba? Nung tayo, lalo na yung mga born na, sa Catholic tayo lahat, no? Karaniwan. So, alam mo lang isumimba. Parang ako noon, napunta ako sa simbahan malaki, minsan di pa ako napasok. Basta alam ko may Diyos, pero hindi ko siya kilala. Ganun lang. Parang meron lang matanda na sa langit, hinahanap ko, wala naman. Kasi ganun daw ang picture eh. May isang parang puno, anong buhok, punit-punit yung buhok, matanda. At nakatunghay sa mga tao, naghahanap kung sino ang pilyo. Parang ganun. Pero hindi pala ganun, kundi personal ang Diyos. Personal at nagpapakilala siyang personal. At nakilala natin siyang personal nung makilala natin si Jesus. Kaya naman natin nakilala si Jesus dahil sa Biblia, di ba? Ito ang nagpapakilala kay Jesus na ipinangaral ng mga tao na naunang nakakilala kay Jesus. Kaya pasa-pasa lang yan. Pinapasa lang natin sa mga susunod na generation. Yung mga nalaman natin, nakilala natin personal pa patungkol sa Diyos. At palalim pa yan ng palalim, no? Mas marami pa nalalaman tayo sa Diyos. Siya pala'y walang hanggan. Na siya pala'y perfect sa lahat ng katangian niya. Siya ay may plano sa ating buhay pala. Na hindi lang dito sa mundong ito, kundi nais pala niya na tayo one day, kahit tayo pumanaw, bibigyan niya ulit ng bagong katawan. Panlangit para hindi na tayo mamamatay magpakailanman. Naisip po ba natin yun? Nalaman natin yun, mga bagay na yun, sa patuloy nating pag-aaral at pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya po mahalaga ang pagsunod. Kasi karaniwan, pagka hindi na sumusunod ang isang nakakilala kay Kristo, hindi na rin siya nagbabasa ng Bible. Di ba ba? Kaya napapatigil yung mga kaalaman na natatanggap niya. Mas pinahalagahan niya yung sanlibutan, yung mga bagay sa mundo, na ang kahihinat na naman ay kapahamakan. Mawawala ang lahat, sabi ng Panginoon Jesus dito sa mundo. Mapaparam ang langit at ang lupa. Yung sabi yung pagkalangit po binagito, yung physical heaven, yung may mga bituin, araw, ganyan, at lahat pa. Pero ang salita ng Diyos ay hindi mapaparam. Kaya nasa pagpili po ng tao ngayon kung alin ang papahalagahan niya. Siguro hindi pa nare-realize sa maraming tao na ang talagang problema niya sa buhay ay ang hindi niya pagsiseryoso sa Diyos at sa salita ng Diyos. Dahil sa totoo lang po, kung hindi po natin siseryosohin ang salita ng Diyos, kahit tayong mga mananampalataya, hindi po magaganap yung tunay ng paglago natin sa buhay natin kay Kristo. Magiging stagnant. Kung sa tao ay bansot, gusto mo ba matawag na bansot? Bansot sa pananampalataya. Pagka po tayo hindi nagseryoso sa salita ng Diyos. Kung hindi po tayo natin i-goal na mabasa natin na lahat ng salita ng Diyos bago man lang tayo bumanaw sa buhay na ito, ay parang sinasabi natin hindi ganun kahalaga sa ating salita ng Diyos. Kanina po marahil nakatanggap din kayo ng mga Bible reading guide. Yan po, lagyan niyo po yung pangalan at yun po ay minamarkahan kapag nabasa niyo na yung kapitulo ng aklat na yun. At ito po aking challenge sa inyo, kapag po natapos niyo na yan, kung kailanman, may premyo po kayo matatanggap buwan sa akin. Yan, maaaring bibigyan ko yan ng malaking Bible. Para basahin natin. Hindi ba? Sa 50th anniversary natin, i-recognize natin, Siguro, kung hindi pa man tapos, pero nasa 75% na kayo, ganun, Kung magagawa nyo naman tapos, dahil may nabasa na kayong una, pwede nyo nang ilagay, nabasa ko nito, ito mga kapitulo nito. Pagka po, isasubmit nyo, yung kaya ingatan nyo po yan. I-recognize mo natin sa 50th anniversary, yung mga nakakompleto na ng pagbabasa ng Biblia. Kahit one time pa lang, Okay po yun, So, para po pang-encourage sa atin, atin pong basahin ang Biblia.
Napakadali lang po, no? 4 na chapter sa isang araw, kayang-kaya po yan. No? Nakakapanood nga tayo ng 2 oras sa telenovela. Di ba? Yung mga binabasa natin sa eskwela, dami requirements, no? Pero kaya po natin maisingit yan sa buong hapon. No? Yung 4 na chapter, syempre, depende sa hapon, kaya po yun within 10 minutes. Sa palagay ko, 10 to 12 minutes o 15 minutes. Kaya po yun. Pero kailangan mo pwede mo pakatiin yun. Sa umaga, 2 chapter. Sa gabi, 2 chapter. O kaya isang chapter sa umaga dahil mamagaling ka sa New Testament. Sa Old Testament, 3 chapter. Pwede na. Nasa subahay ka na. So, yun po ay maaari natin gawin. Natatandaan niyo po ba yung illustration ko na para manatili, tuloy-tuloy yung ating pagtanggap sa salita ng Diyos. At dahil doon, patuloy tayong nililinis ng Panginoon. Kasi meron din tayong mga natatanggap sa sanlibutan di ba? Ngayon po ang parang nagpo-pollute doon sa mga aaral natin na natanggap sa salita ng Diyos. Yung mga turo ng tao. Ang maganda po, kagaya ng isang baso, halimbawa, na nakatapat sa gripo, na tuloy-tuloy yung pagtulo. Kahit kaunti lang ang tulo, pero tuloy-tuloy, yun po ay mag-overflow. At dahil doon, parang mananatili malinis yun. Ganun din po yung ating buhay para ng palataya. Kahit na tayo nasa mundong ito na maraming kasalanan, maraming tukso, tayo na hahawa, minsan, kapag tuloy-tuloy din ang ating pagbabasa at pagtanggap ng salita ng Diyos, na-overcome yung mga bagay na napipurify ulit tayo. Kagaya nito, nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Kaya yun po ang practical na paraan. At ganyan din, ang requirement nga ng Bible, at least yung minimum requirement, bulayin mo ang salita ng Diyos araw at gabi. Okay? Pwede nga natin lagyan pa ng tanghali Dahil sa pagkain natin, sa physical, di ba? Umaga, tanghali, gabi. Mas maraming beses tayo kumain 5 beses pa ka, pagka may in-between meals pa, in-between na merienda. Pwede rin natin gawin sa salita ng Diyos yun, Lalo na yung mga nag-aaral talaga. Pero hindi lang po pang pastor, hindi lang po pang mga Bible school student, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Pang bawat Kristiyano po ito. Amen po ba? Ayan. Pagka nag-aaral ka ng salita ng Diyos, gagamitin ka ng Panginoon para turuan ang iba. So yun po yung pangalawa, nagiging malalim sa pag-ibig sa Diyos at sa pagkakilala sa Kanya ang masururi sa Kanyang salita. Pangatlo, lastly, yung pong natatanging lalim ng relasyon sa Diyos. Sa English po ay exclusive. Exclusivity, parang hindi para sa iba, kundi para sa mga anak lang ng Diyos, yung natatanging niyon. Ang matalik na ugnayan sa Diyos ay mararanasan lamang ng mga umiibig kay Jesucristo. Alam niyo po, nagtanong po yung isang alagad. Si Judas daw, hindi daw yung Iscariote. Dalawa po ang Judas. Parang kahit banggitin ng Judas, parang lagi may connotation ng hindi magandang tao. Dalawa po ang Jude doon sa Judas. Sa alagad. Parang Judas Tadeus yata. Isa yung Judas Iscariote. Yung Tadeus at Iscariote, I think lugar po yun. Si Judas sa taga-Iscariote. Ganun po ibig sabihin. Judas sa taga-Tadeo. Ganyan. Pero ito po yung isang Judas. Sabi niya, Panginoon, bakit po sa amin lang kayo magpapakilala at hindi sa sanlibutan? Yung tanong yan ba? Bakit hindi lang sa lahat? Bakit sa amin lang o sa mga tumatanggap ng utos? Yun nga. Alam niyo, sabi ng Panginoon, parang indirect, pero yun pa rin Ang sabi niya, sa verse 22, yun naman ko lang. Yan. Ganito. Verse 22, so nagtanong nga yan si Judas na hindi Iscariote, bakit po sa amin lang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin niya siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Doon po i-imply yung kasagutan. Parang sinasabi ng Panginoong Jesus, gusto mo naman na talaga niya magpakilala sa iba pa. Sa lahat nga Pero kasi depende sa tugon ng tao na nakarinig ng kanyang salita kung sila ay susunod o hindi. Diba? At doon po yung nagiging dahilan kaya hindi siya makikilala. Kasi hindi sila sumusunod.
Sabi po sa ikalawang Thessalonica 2, chapter 2, verse 10, I think, sila ay nalinlang maraming tao, lalo sa pagdating ng Antikristo. Dahil, kabagamat narinig nila ang katotohanan, pero hindi nila ito tinanggap, hindi nila inibig ang katotohanan. Kaya sila ay nalinlang ng darating naman nilinlang. Kahit nga, nalilinlang ang maraming tao. Kasi kahit nakarinig sila, halimbawa, sa Bible study, ang una, nakadalo, narinig nila ang patungkol sa mga katotohanan at utos ng Panginoon. So, depende sa kanilang pagtugon. Parang kapag nasiyahan siya sa simula, sige, gusto ko magpatuloy. Okay, maaaring magpatuloy siya hanggang sa parang gusto niya sundin. Pero meron din daw po, kagaya ng bihing na napatapot sa gawagan, sa tinikan, sa buhangina, na hindi gaano sumuloy, hindi nawala. Yun po yung parang nakadalo nga, pero dahil mas naisip ito ko, tatawanan ako ng mga kaibigan ko, mga klase ko, pagka nalaman ako nadalo sa Bible study. Di ba, gano'n? Naisip agad nila yun. Baka ako yung pagalitan ng aking mga tiyo-tiyan na mga manan sa ating bahay. Mga gano'n, no? Pagka ang pinahalagahan nila, yung sasabihin ng tao, hindi sila magpapatuloy. Hindi nila tatanggapin ang katotohanan, hindi nila iibigin ang Panginoon Jesus. Pero salamat sa Diyos dahil patunay na kaya nandito ngayon, tinanggap natin ang katotohanan at sumusunod tayo sa Panginoon. Amen ba? Amen. At ganun po ang sinasabi ng Panginoon Jesus. Maraming tao kasi ang hindi tumatanggap, hindi pinapahalagaan. Ayaw nila dahil mas gusto nila ang buhay dito sa mundo. Ganun lang po yung black and white po yun. Wala pong middle ground. Kapag ka narinig mo ang katotohanan ni Kristo, meron kang pananagutan. Moral responsibility na ito yung sundin o hindi. At may consequence po yan. Ngayon, kahit po sa ating mga mananampalataya, ang consequence po sa atin na hindi agad pagtalima, ito hindi po tayo lumalago sa pag-ibig sa Diyos at pagkakilala. Hindi rin tayo magamit ng Panginoon. Kahit matagal na tayong Kristiyano, ay nananatili tayo parang tagapakinig nga lang. Sabi nga doon sa ni James, dapat sana mga tagapagturo na kayo. Sabi sa Hebreo. Pero ngayon, kailangan pang ulitin ang mga elementary principles, mga basic principles ng salita ng Diyos. Na dapat sana katumbas ng ating edad. Yung ating paglago bilang mananampalataya. Pero hindi po ganun eh. Kasi tayo po ay may kalayaang pumili at magpasya kung susundin natin o hindi ang Panginoon. Kaya hindi po natin pwedeng isisi sa ibang tao. Kaya naman ako yung naging inactive dahil hindi ko gusto ugali ng kapatiran sa church. Yun pala naging dahilan. Kaya napatigil. Hindi dahil sa iyong pag-ibig sa Diyos. Kaya kasusunod, kundi dahil sa hindi naging mabuti ang dating ng isang kapatiran. O iba pa mga parang sabihin natin hindi perfect na mga pangyayari, mga bagay na hindi natin nagustuhan. Sapat ba yun para tayo tumigil sa ating relasyon sa Diyos? Hindi po. Dahil eventually, sa Diyos naman po tayo mananagot eh. Hindi naman doon sa kapwa na yun. Sa Diyos tayo magbibigay suli pagdating ng araw. At unang-una pa, ang Diyos naman, si Jesus Cristo ang nagligtas sa atin, hindi sila. Bakit maapektuhan ng ginagawa ng tao yung ating pagmamahal sa Diyos? Isipin po natin yun. Dapat yun lamang po ang nag-uudyok sa atin para magpatuloy dahil sa ginawa ni Kristo para sa akin. Kaya masasabi po natin, nararanasan lang yan ng mga anak ng Diyos, mga anak ng Diyos. Hindi po nararanasan yan ng mga hindi anak ng Diyos, ng mga hindi pa mananampalataya. Kaya nga po sila, sa mundo sila abala. Hindi natin sila nakakasama sa ganitong mga pagkakataon. Mga mahal natin sa buhay, mga pamilya na iba ang kanilang pananaw, di ba? At dapat po yung nag-uudyok sa atin para sa patuloy na abutin sa Ebanghelyo. Ito ay para lamang sa mga disipulo. Okay? Pagka sinabi po niya disipulo, hindi lang yung nagdadalawang kalagay, kundi bawat sumusunod kay Kristo. Ngayon, kahit po tayo ngayon ay manatawag ng mga disciples, kung tayo ay sumusunod sa aral ni Kristo. Na mga umiibig. Yun. Mga umiibig. Dahil ang ibig umiibig, sumusunod sa mga utos ng Diyos. Kay Yesu Cristo. So yung pong natatanging exclusive love relationship na yun ay exclusive para sa mga disipulo na mga umiibig kay Yesu Cristo. Kung mapapansin niyo po, paulit-ulit ko lamang binibigyan ng diin po.
pagtanggap sa utos, pagsunod sa mga utos. Umiibig tayo sa Diyos. Kaya ito po ang ating hamon sa ating kalagitnaan para sa bagay na yan. Bilang mga disipulo ni Kristo, magpatuloy tayo sa pagtanggap ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng pakikinig, pagbabasa, pag-aaral, pagsasaulo, at pagbubulay. Ito. Yung po yung palalim. Kung makikita niyo, palalim po yan. Sa ating pong mga susunod na, meron tayong ilustrasyon para makita pa natin ang kahalagahan ng mga yan. Na hindi lang dapat sa pakikinig tayo. Dapat hahantong tayo sa pagbubulay at maging sa pagsasabuhay. Matapat rin natin isabuhay ang mga utos ng Diyos araw-araw upang lalo pang lumalim ang ating pag-ibig at pagkakilala sa Kanya para sa katuparan ng Kanyang wagas na kalooban sa atin at sa pamamagitan natin. Alin po ba ng pangako ng Diyos pagka tayo masunurin sa Kanya? Magiging maliwanag sa atin ang kalooban niya. Kagaya sinabi sa Roma, upang mapatunayan ninyo kung ano ang wagas, banal, at perpektong kalooban ng Diyos. Hindi na yung parang malabo, kundi maliwanag sa atin ang kalooban ng Diyos. At dahil doon, mas madali natin masusunod. Ako po, mga kapatid, ay sa panahon na pansamantala po ako nawala siyempre sa paglilingkod sa church setting. Hindi naman ibig tumigil lang ako sa paglilingkod, ngayon pa rin. Pero yung regular, mahigit 2 taon din po yun bago po ako na tinawag muli ng Panginoon dito. At po ay aking kinatuwa, kinagalak. At masasabi ko po na ang nagpanatili sa akin po, para manatili yung umiibig na relasyon sa Diyos sa panahon. Dahil sinikap ko po na manatili din sa Kanya salita. Araw-araw pa rin po ako nagbabasa ng Biblia. Nag-focus nga sa FB ng mga reflection o insights. At napatunayan po yung ang dahilan. Kaya po ako'y napanatili ng ating Panginoon. At hanggang muli niyan tinawag para makapaglingkod ito naman sa kapatiran sa buhay. Kung hindi po naganap yun, malamang po ako nasa sanlibutan din. Dahil sa biyaya lang po tayo ng Diyos, umaasa. Kung hindi po natin gagamitin yung mga provisions niya, provided niya na paraan para mapanatili tayong matatag sa kabila man ng mga pagsubok, problema, ay di wala po tayong ibang makalakasang pagpupulan. Madadala tayo ng mundo. Pero salamat po sa Panginoon at salamat din po sa pananalangin ng ibang mga nagmamahal sa buhay at nandoon po. Kasama po muli ninyo ako. At kaya po, nais ko pong tapusin sa isang awit. Pag-awit po muli tayo ng isang pamilyar na awit po sa ating lahat na tayo nagtitiwala sa Diyos, na siyang makapag-sustain sa atin sa magitan din ng Kanyang salita. Ako'y nagtitiwala sa Ako'y nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo, salita mo ang tanging sandigan ko. Amen. Ako'y nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit ano mang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang
sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kaya pinanalangin aming Diyos, tunay po na sapat naman ang iyong mga salita, ang iyong mga pinagkaloob sa amin, para kami po lumago sa buhay namin kay Kristo. Nga lamang, kami po ay may sarili ng kapasyahan din, galing din sa iyo, hindi mo kami pinipili kung kami ba isusunod o hindi, pero kaligayahan po at nais ko po na kami maging masunod. Nawa po, Panginoon, sa aming bawat isa, kami po ay tunay na kakitaan ng Panginoon. Damdamin ang puso na laging handang sundin ang iyong kalooban, kahit na may hamon, may problemang haharapin sa pagsunod, may mga challenges, pero dahil sa alam namin kasama ka namin, patuloy ka na susunod pa. Wala po may mga anak, at patuloy mo po sa bawat isa ng sino mang nagtatapat sa iyo, susunod, hindi kailanman mapapahiya, sa halip, ibubuhos mo ang iyong pagpapala. Dalangin, naging pasalamat at pananampalataya sa pangalan mo, Jesus. Salamat. Amen. Salamat po sa ating